Trending pa rin hanggang ngayon ang TV host actress na si Maine Mendoza matapos masangkot ang asawang si Arjo Atayde sa mga umano'y nakatanggap ng pera mula sa mga proyekto ni Sara at Curly Discaya. Matapos ang pagkakabanggit ng pangalan ni Arjo na nagwaging congressman ng District 1 sa Quezon City, hindi napigilan ng mga netizens na kastiguhin at kalampagin ang actor-politician maging ang asawa nito. Ang ilan ay idinaan sa meme ang kanilang reaksyon gaya na lang ng Flood Gave Me You na hango mula sa kantang God Gave Me You na theme song ng love team nila Maine at Alden Richards, noon nakilala bilang Aldab. Bukod pa sa mga negatibong komento ng madlang netizens kay Arjo, naungkat rin ang relasyon noon nila Maine Mendoza at Alden Richards. Sinusumbatan ngayon ng mga Aldab Nation si Maine, komento ng ilang fans sana daw. Si Alden na lang ang pilini niya kesa kay Arjo na nasasangkot ngayon sa korupsyon sa gobyerno. Kung si Alden daw sana ang pinakasalan ni Maine mas tahimik, di umano ang buhay niya ngayon. Maine Mendoza, nakagalit ang Aldab Nation kay Maine Mendoza dahil hindi raw po sila pinakinggan. Sinabi na namin sa iyo noon na huwag mong maging karelasyon. Si Arjo Atayde, sumigi ka pa rin. O, kita mo, ano nangyari ngayon? Sabit kayo sa mga issue na hindi kagandahan, di ba, Romel? O, yes! Ang mga post ng Aldab Nation, sabi, nakalagay doon, nanay, tama nga kami. Pero mo yun, tama nga kami. Di ba? Gumagawa daw sila ng mga ganito para maghiwalay na daw at para bumalik daw ang Aldab Nation. Diba? At ang pinaka nakakatawa, karma mo yan. Dahil tinalikuran mo ang dalawang anak nyo ni Alden Richards. Na wala namang katotohanan, di ba? Ewan ko ba? Ilo-ilo. At dahil lang sa napag-uusapan, syempre malaya sila nagko-comment, lalo ng mga Aldab Nation, dahil parang eto naman, nabigyan sila ng pagkakataon dahil minsang sa isang panahon, nasaktan kasi sila na nawala yung kanilang iniidolo. Kaya ngayon, parang gumaganti lang naman sila. Puro back to you nga puro back to you. Tapos sabi pa, ayan, kasi maldita ka. At saka masyado kang bully. Mga fans naman siguro yan, ng mga na-issue sa kanya na nakaaway niya, parang ganon. O ano ngayon, may pagmamalaki mo ba yung asawa mo? Pinababalik sa kanya ngayon, yung 60 million. Mga ganon-ganon, nakakaloka. Eto na, sabi ni Juris Dr. Channel, keber kung sino ang pinili ni Maine Mendoza. Buhay at desisyon niya yan. Patawarin niyo po ako, nanay. Pero ang napansin ko talaga, yung bag na 7M na nagmukhang Jologs, nasa nagdadala po talaga, Char. Bakit? Bakit, Juris? Hindi ba Begay? Hindi ba Carrie? Nakakaloka, ha? Talagang nagmukhang Jologs yung 7M bag. Di ba? Yung bagbang nagdala. Niregalo ito nung ikasal sila, di ba? Kelly Chuchu, di ba? Ayan, dahil sa unang pagkakataon, sumasang-ayon ako sa Aldab Nation. Sabi ni Paolo Ubalde, hindi nakatanduhanes, lagi niya sinasabi, hoy mga ilusyonado kayo, tumigil nga kayo ngayon, sumasang-ayon daw siya. Okay, nako sabi ni John, ang dami-dami ko pong nababasa ngayon na bira kay Maine Mendoza dahil sa pagkakasangkot sa pangalan ng asawa niya dito sa maanumalyang mga proyekto ng DPWH. Wala silang laban dyan. Hindi nila kilala kung sino-sino ang mga bumabato sa kanila. Totoo naman, di ba? Wala. Anong gagawin mo dyan? Sinong susugurin mo dyan? Di ba? Oo, kasi ito yung sinasabing hindi mo alam kung sino ang kakampi mo at kalaban mo. Totoo yan. Ang dami, grabe. Punong-puno talaga. Punong-puno. At saka, yung mga ayaw kay Maine, binaback to you siya ngayon. Tapos, meron pa ako nabasa, kita mo, kung si Alden ang pinakasalan mo, di bilyonarya ka sana ngayon nang malinis ang pera, hindi galing dun sa na yan, flood control project na yan. Ganon. Para bang alam na nila na talagang binigyan si Arjo ng 60 million. Kwento lang naman ng mga Diskaya yan, di ba? Oo. Ang sabi nga ni Maine, di ba, umaapila siya na baseless
wag muna tayong maniwala sa mga mariing natin hangga't hindi pa Oo. napapatunayan. Pero hindi kasi yung hate, ano ang gano'n eh. Oo. Accountability. Yun ang hinihingi naman sa kanila, di ba? Eh kasi naman, kitang-kita naman si Ginoong Curly. Si Ginoong Curly sa Senado. Katulad po, sabi niya gano'n, kabisado ko na, paulit-ulit ko kasi napapanood. Walang Katulad po. pakundangan magsalita ng mga pangalan. Katulad po, ni Kong Arjo, ang itinext ko po sa kanila, 60 million yung binabawi ko. Sabi niya, binabawi mong, sabi naman ni Aling Sara, pera, gumanon pa siya, di ba? Yung pera, binabawi ko. Dahil, ibinigay mo kay Arjo. Hindi, sa tatay niya. Di ba? Linaw-linaw yon. Sinabi niya, kaya, paano mong mapipigil ngayon itong mga miron na nambibimbang sa kanila? Kwento pa lamang po yan. Ang burden of proof, nandun pa rin sa mga diskaya. Yun. Kaya lang, nasasangkot na lahat-lahat ngayon. Tapos nagsalita pa yung Jella, yung kapatid na yung pamamasyal daw ng kapatid niya, pag-shopping, it's none of your business. Sabi nung Jella, pinupog din siya. Eh kapatid niya yon, natural, ipagtatanggol niya. Di ba? Oo. At saka na pag sa ano talaga, ang age ng social media talaga ngayon, wala na eh. Lahat. Nobody's Nalungkay na. safe. Oo, Sabi ni Danny sobra. Clevesillas, kulang na naman po sa turok ng mga Aldab Nation na to. Nag-hallucinate na naman sila. Gutom lang yan na hindi na nga nahipo paano magkakaanak at paano pipiliin si Alden. Hindi nga pinili ni Maine. Sabi ni Dan Clavesillas, hindi nga siya pinatulan nga naman paano magkakaanak. Okay, sabi ni Philip Villanueva, kumusta naman ang pag-speedboat ni Sylvia Sanchez? Chances daw, Sylvia, chances. Ay, sa interview ito ni Corina, sa Mindanao kinunan to. Naka-speedboat siya nung pumunta siya doon sa set. Di ba? Naka-speedboat. Lumalabas din yung bahay na pinagagawa, nasa Sa TikTok, White di Plains ba? naman yun. Kay Karen Davila. grabe. Alam mo, para din silang mga diskaya eh. Binaback to you sila dahil sa mga interview din. Nay, sa totoo lang, sa issue siguro ngayon sa mga Atayde at Maine, mas gusto pa na lang sana naging ordinaryong tao na lang sila kesa naging congressman pa siya. Oo nga naman, kasi mas tahimik ang buhay, pribado, yun. Sabi naman ni Eddie Letada, nakakagimbal na ang halaga ng bag. 7M, tila lipstick lang naman ang pwedeng ilagay sa sobrang liit. Ang 7M ay halaga na ng isang bahay. Napakagandang bahay, Eddie Letada. Okay. At syempre si Joey Francisco ng Bulwagang Pambalitaan ng TV5 at 1PH. Naghihintay siya kung sinong iiwan natin. Mukhang meron. Kapag nagdulo. Joey, tumutok ka lang, mukhang meron. Ayan. At sabi naman ni Wating-Wating, naku, sandali. Nanay, lilipat na po talaga ako sa Mars. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, Indonesia at buong mundo. Sasali pa itong mga Aldab Nation na to. Ang sakit ng ulo ko. Hay, sabi ni Wating-Wating, grabe. Okay, Tita Nene Olanday, wag na lang sana nasumbatan ng mga Aldab si Maine. Na-inlove talaga siya kay Arjo. Kawawa naman. Tama naman yon. Puso niyang humusga dyan. Okay.